Kasi yung ICC, pinakulong si Duterte sa dahig Subukan lang nila. Ha? Oh, yan. Oh, sige. Pagka nabalitaan ng Amerika na kayo'y nakikipagtulungan in any way sa ICC, Sa anumang kaparaanan, ha? ay Sa anumang kaparaanan. yari kayo. Okay. Bago natin ituloy yung video na yon, yung komentaryo ho ng dalawang broadcaster sa Net25, patungkol ho yun sa ICC na si Donald Trump, na itong US Secretary of State na itong si Marco Rubio ay inutusan na ni Donald Trump na pulbosin ang ICC. So bago ho yun, babalik ho tayo magmaya, lalo yung video na yon, shout out muna tayo dito sa ating mga subscriber ho na hindi ho nawawala ang inyong mga pangalan dito sa ating comment section, sa ating mga vlog, sa ating mga video. Present ho ang mga kaibigan kong mga gwapa, mga gwapo, mga mababait. Siyempre, hindi talaga ninyo ako iniwan dito sa ating krusada ngayon dito sa gobyerno sa Pilipinas. Pilipinas, ha? Hindi Pinat. So, shout out sa ating mga subscriber dyan na mga bago, mga datihan na ho, sa mga silent subscriber na nandito lagi sa hang lugar diha sa San Carlos, Pilarbol, sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga kaigsuunan diha, amping mong tanan diha, sa mga kaparintihan at saka mga silingan diha o mga kapwa OFW na kanya-kanyang bansa ngayon na napuntahan na kagaya ko. Nandito ako sa Spain at dito na rin dito sa Europe. Abot ang ating vlog pala sa may nagko-comment kasi abot daw ang vlog natin sa Australia, sa Quebec, Canada, sa Thailand. Mayroon tayong kaibigan ho dyan sa Thailand. Mayroon tayong kaibigan dito sa Germany, dito sa France, kapit bansa lang ho dito sa Spain. So saan man abot ang ating vlog ngayon, maraming salamat sa inyo sa pagtiwala ninyo sa ating YouTube channel. Okay? Gawa ho nitong pag-react din nitong dalawang komentarista dito sa Net25 na yari talaga. Kapag ito maumpisahan na ng ICC na ang kanilang lalabanan nila tong ano bang kalaban-laban ng ICC? Ang ICC kasi pakialamiro. Kaya ngayon itong Amerika galit na sa kanila. Kung natandaan ninyo, video muna itong reaction na natin, yung panoorin natin. Tambay muna ako dito, panoorin natin lahat. United States of America, USA, ay nagdeklara po ng gera. Nagdeklara ng gera. Ang dami ng kagera ng US, ha? Alam mo kung sinong kagera ngayon ng US? Sino ang kagera nila? Ang mismong ICC. Nako, pulbus yan. Ay, Durog yung ICC na yan. Hindi lang basta ICC dyan. Oho. Lahat ng kaibigan ng ICC ay kalabanan ng Amerika. Ayan si Donald Trump. Nako po. Parang galit nga si Trump. Sabi nga dito, as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Nako, ang dami pa naman kaibigan sa Pilipinas yan. Naku po! Gusto mo magbanggit ako ng pangalan. Isumbong mo kay Trump. President Trump, kilala. Nako! Magpapadala po kami listahan. Okay. Unahin nyo na. Oo. Sige. Total ang Amerika. Baka sila ngayon ang ipakulong ni Trump. Ganun ba ibig sabihin? Ganun ang gagawin. Kasi yung ICC, pinakulong si Duterte sa dahig Subukan lang nila. Ha? Yan. Sige. Pagka nabalitaan ng Amerika na kayo'y nakikipagtulungan in any way sa ICC, Sa anumang kaparaanan, ha? Sa anumang kaparaanan. yari kayo. Alam mo ba kung sino ang ginamit pa ni Trump na magpadala ng babala? Sino? Yung mismong US Secretary of State, Marco Rubio. Ay, mabigat nga yan talaga. Mabigat yan. Hindi biro-biro yan. Oo. Gusto mo mapakinggan? Ano ang sabi ni US Secretary of State Marco Rubio? Eto, nagpadala nga sa atin ng, sabi niya, Mensahe? i-play nyo ito sa saganang mamamayan. Yeah, pakinggan Babalaan ninyo yung lahat ng nakikipagtulungan sa ICC. Nako po, lahat yari ng ka. sumusuporta.
Patay Lahat ka dyan. ng kaibigan, nakikipagkaibigan yan sa ICC. Patay Lahat kayo dyan. ng pumupuri sa ICC. Oh. Ito ang message namin sa inyo. Ito na. I-play natin. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country, American Marines risking their lives to defend our homeland, prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Yan po si U.S. Secretary of State Mark Rubio. Hindi ba matindi? Ang bigat ng mga sinabi niya. Ang bigat. Kasi nga naman itong ICC, sabi niya, kahit ayaw mo, pinakikialaman ito mga hukom sa inyong mga bansa eh. At ang sabi niya, Oh. ang kanilang inaasunto ay yung nagpapatupad lang naman ng batas. Yun. At dinedepensahan ng kanilang sariling bansa laban sa mga terorista o sa sino mang nais na pumatay sa kanilang mga Oh. nationalities. Parang, Diba? parang pinariringgan ng Pilipinas ha. Oo Ganyan-ganyan na nangyari sa Pilipinas eh. Ay, ang sabi Diba? ni Secretary Marco Rubio, Oho. ay hindi kami papayag. Hindi kami papayag na yung aming mamamayan, dadalhin nyo dyan sa malayong lugar, miles away, at huhusgahan ang hindi naman sinasang-ayunan ng lahat ng mga Amerikano. Okay. Anong masasabi natin dito sa sinabi nila? Nakipag-cooperate man yan, sa ICC, nakipagkaibigan, ayaw ng Amerika ho yun sa ginawa ng mga bansa. O dito kagaya sa Pilipinas. Paano kung mag-imbestiga rin tong? Sino ba nagpadala ng presidente ninyo sa ICC? So mag-imbestiga ho yan. So ngayon, maimbestigahan yan kung sino ang nagpadala niyan. So siyempre, presidente, hindi naman yan gagalaw yung mga galamay dyan na kagaya nito ni Dalawang Rimulya, itong si Gibo Teodoro, itong head ngayon ng LTO, itong si Marco, sino ba tong nasa LTO ngayon? Iyan ang nagdala kay dating Pangulong Duterte. Siya ho ayan nag-escort yung nasa LTO ngayon, yung head ngayon. Yan nga yung kapalit niya sa kanyang posisyon sa gobyerno eh. Etong si General Torre, kasama ho yan mga yan. Yari kayo. So sabi ko, pahinga muna tayo dito sa impeachment ngayon. Na kanina napanood ko ho yun. Ang impeachment, maganda ang kanilang pinagdidebatihan kanina. Yun pa rin, yung si Lotok pa rin ang kanilang
ginisa kanina. So itong si Lutok sa tingin ko kanina, parang sabi ko parang groggy yata itong tao. Ito na makatingin pa nakaganyan ang salamin nandito. Tapos nakatingin na kaganyan. Kung parang groggy ba, lasing ba ito? So dito tayo sa ICC ha. Sabi ko pahinga tayo sa sa impeachment kasi hindi ho rin to nabalita sa mga mainstream media na yung alam nila na maraming nanonood sa kanila. Sino ba nagbalita nito? Net25. Ewan ko lang kung naibalita rin to sa sa tawag nitong SMNI. Sana naibalita rin to sa sa isa pang TV station itong meron pa isa, nakalimutan ko eh. Kaya ngayon, ang nangyari kasi ngayon dito, itong ICC, pag gumalaw na ito, ang mayayari dito. At sino mag-benefit nito lahat? Si Tatay Digong. Paano na, halimbawa, kung itong Amerika, aksyonan agad-agad itong taon na to. Palagay ko itong taon na to, aaksyonan yan. Paano si Tatay Digong? Mapipilitan ang ICC niya na magdesisyon kung ano yung desisyon nila. Sige, pauwiin na lang yan. Paano magawa ng Pilipinas kung sabihin ng ICC na kailangan ibalik namin yan si Duterte sa inyo kasi hindi na kami makagalaw kasi pinupulbos na kami ng ICC, pinupulbos na kami ng Amerika ni Donald Trump. Ito kagad-agad to. Aksyonan to ng Amerika. Kasi itong si Marco Rubio, inutusan na ng presidente. Alam nga naman magpapabanjing-banjing siya dyan. Hindi, ang gagawin ni Marco Rubio yan, magagawa na kaagad ng mga plano yan. Sige, ito na. Ito ang gagawin natin ngayon dito sa ICC. Kung sino pa ang mga kasabwat ninyo dyan, na mga prosecutor, mga judge ninyo dyan, ano na to sila, na-freeze na ang kanilang mga account nito sa Amerika. Hindi sila pwede makagalaw dito sa Amerika. At galit din ang Russia itong ICC na to kasi pakialamiro nga eh. Hindi ba sabi ng dalawa? Sobra ka ni pakialamiro, ito na ang Amerika, gumalaw na. Di kaya kabado. Palagi ko ito kabado ang ICC. Amerika ho yan eh. Kahit sino naman sigurong bansa kapag sinabi Amerika ang nangingialam, kabahan ka na. Basta mga malaking bansa o paano ibang mga malaking bansa nga eh pag sinabi nag-react na o gumalaw itong bansa na to ang ICC ng ICC, sino bang bumubuhay ng mga ICC? Yung mga miyembro nila. Sino bang nagsusupply ng mga pera nila diyan? Yung mga miyembro pa sa Pilipinas nila miyembro pero nagsusupply pa rin ng mali-malita diyan sa ICC. Di ba lumabas ngayon sa investigasyon sa dito sa 18 Marines. Hindi na nabalikan ngayon ang mga pagtatanong niyan. Ito sabi ko, ang gaba na talaga ni Tatay Digong ito na. Tumalab na rin talaga dito sa mga gumawa sa kanila. Kalapastangan talaga to eh. Kung makita natin dito ang ginawa nila noon na nakakaawa yung matanda na nakahiga lang doon sa Villamor Air Base tapos pilit na isakay sa eroplano. Tululuha ko noon yung pilit na sinakay sa eroplano nung umakyat na siya sa eroplano. Kawawa naman yung matanda. Tapos ang ginawa ng gobyerno ngayon, wala na nga si Tatay Digong, lahat pa rin ng mga palpak ngayon sa gobyerno. Si Tatay Digong pa din ang pagbibintangan. Si Tatay Digong pa din daw ang may kasalanan. So hindi kayo madala-dala dito sa karma ninyo. So dagdag pang karma to ninyo ICC. Sana nga hindi lang ang ICC maano nito. Lahat ng mga may dito, babalikan dito sila ni itong mga salarin dito. Yung nabanggit ko nga kanina. Bongbong Marcos, itong si John Vic at saka si Boyeng Remulla. Itong si Gibo Teodoro. Ito Lacanilaw. Yan si Lacanilaw. Ayan si Torre. Babalikan din kayo. Hindi pa kasi nila to ramdam ngayon kasi hindi pa talaga inatake ang itong ICC. Isunod nyo na yan ang ICC na yan. Ako gustong-gusto ko yan. Kasi pag nag-imbestiga ho yan, sigurado bulabog ho ito. Damay-damay ho itong ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Malamang kayo
Ayan, si Trillanes, isa pa yan. Kayo ngayon ang maimbestigahan dito sa ICC. Bakit pinadala ninyo ang inyong presidente na wala na ho kayo? Hindi na kayo membro ng ICC pero yung presidente ninyo nandito at mayroon pa kayong isang senador na may warrant nakapending may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. O sige, tuwang-tuwa siguro si Senator Bato de la Rosa nito pag nalaman itong ginawa ngayon ng Amerika. At saka itong mga susunod pa na mga huhulihin daw. O ito si Conte. Di pa to nagsalita itong mga to. Magsasalita rin kayo nito. So ito tuwang-tuwa ako nito. Sabi ko pahinga tayo sa impeachment. Ito muna. Kasi nga hindi ko nakita to na binabalita sa mga malalaking network. Ito lang yung Ito lang yung hindi masyadong pinapanood ng mga tao nagbabalita dito. So dito tayo. Dito ko na madalas nanonood ng balita na na mga credible. Di kagaya itong GMA7 at ABS-CBN na nako, hindi naglalabas masyado ng mga balita lalo na doon sa impeachment kung pabor doon sa kay BP Sara. Yun lang talaga ang yung ikakasira talaga yung paniniwalaan ng mga tao. So ito ICC, balita nyo nga itong mga bayarang media. Tatay Digong, malapit-lapit ka na makakauwi. Malapit na tayong makakauwi ng Pilipinas. O sige, Amerika, pulbusin nyo na yan, yung ICC na yan. Ubusin nyo yung building na yan para o kaya lagyan ng mga karniro yan sa loob. Yari na.